guys! Nandito na kami ngayon sa Mirror Lake, isa sa pinaka-relaxing at pinaka-scenic spots dito sa Lake Placid. After our Whiteface Mountain adventure, dito naman tayo sa mas calm at peaceful na side ng place. At ang maganda pa dito, walking distance lang ang Lake Placid Olympic Museum. So, pwede mo ring i-explore ang Olympic history habang nandito ka. At sa paligid din nito ay puno ng hotels, cafes at shops, kaya magandang spot siya kung gusto mo ng chill day. At ang pinaka-highlight, yung reflection ng mountain sa tubig, parang salamin kaya tinawag na Mirror Lake. Samahan niyo kami as we explore the area. Check out the hotels at tignan kung ano ang pwede niyong gawin dito. Let's go! Ang laki pala niya. Yan. Nandito naman tayo ngayon sa hotel near Mirror Lake. Isa sa maganda dito, walking distance lang siya papunta sa lake. Kaya very convenient, lalo na kung gusto mo mag-relax at mag-explore around the area. Ang dami nakatira. Bali, nag-book pala kami dito sa Crown Plaza Lake Placid, nakilala rin bilang The Grand View Lake Placid. Pagpasok mo pa lang, mafe-feel mo na agad yung cozy at peaceful vibe ng place. At dito sa lobby, meron ding sled. Hindi ko lang sure kung ginagamit ba ito sa Olympics noon. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga natural light coming from the ceiling. Kinukuha na lang namin yung mga gamit namin, tapos na kami mag-check-in. Ang vibes dito ay rustic, warm, at comfort. Plus may panoramic mountain views pa. Mamaya check naman natin ang room. A few moments later. Hindi na pala yung pinanggalingan natin. Nandito na kami sa room at nakuha na namin yung mga gamit namin. Look at the view. Yan ang view namin guys. May fireplace din kami. Fireplace. Saan? Saan tayo pupunta? Guys, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Sa downtown, tapos sa Mirror Lake. Tapos ganyan, tapos ganito yung outfit. Damit. Akala ko fall pa eh. Snow na pala dito. Mapapansin mo rin na maraming wood ang ginamit sa design ng hotel, which adds warm and a cozy rustic feeling sa buong place. Paano ba naman guys, very disciplined ang logging system dito. Kahit nagpuputol sila ng puno, maayos at controlled ang process, kaya napapanatili pa rin ang ganda ng kalikasan sa paligid. So ayun guys, bago tayo gumala, daanan muna natin ang iba nilang facilities like their heated pool and their gym. Size. Dito din pala yung dun. Ito. Yung sa pool lang din. Tapos pwede ka lumawas dyan.
Tara, labas na tayo. Ikot-ikot muna tayo at puntahan ang Mirror Lake. Then after that, magdi-dinner na rin kami. Wala tayong public parking na nakita mo kanina. Yata. Guys, malapit lang sa Mirror Lake ang Olympic Center. Ito ang sports complex na ginamit noong 1932 at 1980 Winter Olympics. Dito rin nangyari ang famous Miracle on Ice, kaya malaking bahagi ito ng history ng Lake Placid. Gaya ng sabi ko kanina, marami ditong cafe, restaurant at shops around Mirror Lake. Naghahanap kami ni Hubby ng coffee shop. May isang nirecommend sa amin ang Origin Coffee Co. Nakilala sa specialty coffee at masarap na breakfast option. Marami ang locals ang nagre-recommend dito. Kaso, nung time na pumunta kami, sarado siya kaya naghanap na lang kami ng ibang coffee shop nearby. May isa pang sikat dito ay ang The Coffee Bar, kilala dahil sa magandang view overlooking Mirror Lake at Whiteface Mountain. Located din ito sa Main Street at may cozy lakeside vibe. So tara guys, hanap tayo ng masarap na coffee habang ini-enjoy ang paligid ng Lake Placid. Christmas na yun. After namin, naglakad-lakad ulit kami at nag-explore sa paligid ng Mirror Lake, lalo na dito sa Main Street. Christmas na guys. Pala. Smile. Main Street pa rin, no? I forgot. Paul White Memorial Shell. Coffee. Hogwarts. Pasok ka ba? Hindi. Ay, sige, pasok tayo. O syempre, hindi papahuli. May store din dito para sa mga Potterhead. Ano binili mo? Okay. Butter beer. Di ba maganda sa Pinas? Di ba may ganyan sa Pinas? Ben Jerry. Kala ko parang Cooperstown lang. Kala ko Cooperstown lang. Na ganun lang. Dito pala.
Ano nakalagay? Habang naglalakad kami dito sa Mirror Lake, napansin namin tong signs ng Mirror Lake in a changing world. Pinapakita rito kung paano naapektuhan ang lake ng environmental changes tulad ng excess road salt at warming temperatures. Ayon dito, nabawasan na ng ice cover ng Mirror Lake ng humigit kumulang 24 days since 1903. Dahil sa mas mainit na panahon, mas maikli na ang panahon ng pagyeyelo ng lake. Ano daw sabi, be? Hindi ko naintindihan. Pinasa-basa, hindi naintindihan. Hindi, nagkakaroon daw ng, yung parang nagkakos din sa, isa daw sa parang climate change nung nung sa dagat. Sea salt. Yung sea salt sa kalsada na nilalagay, nawawash off sa lake. Kaya yung lake, yung freezing season niya, Babawasan. nababawasan. Ganun pala yun. Kasi dito, Plus climate change. Kasi dito, ba't ba nilalagyan ng sea salt yung kalsada? Para hindi siya maging yellow. Para hindi tumigas. Hindi maging slippery. Yung mga ba. Oo, ganun pala yung Lods. Mas maikli na ang panahon ng pagyeyelo ng lake na nakakaapekto rin sa fish, water quality at buong ecosystem nito. Kilala ang Mirror Lake sa calm at crystal clear waters nito, kaya parang salamin ang reflection ng surrounding mountains. Dito nanggagaling ang pangalan nitong Mirror Lake. During summer, pwede kang mag-kayaking, paddleboarding, swimming, at relax sa lake sidewalk. Sa winter naman, nagiging perfect spot ito for ice skating at minsan pati dog sled rides. Kaya habang ini-enjoy natin ang ganda ng lugar na to, mahalaga rin na maprotektahan natin ito para sa mga susunod na henerasyon. At guys, fun fact, dito nga pala nakatira si Iron Man, si Tony Stark, dito sa Mirror Lake. Ito talaga ang birthplace ni Iron Man. Joke lang! Dito kasi Tony Stark eh. Sayang sunset, no? Si Tony Stark. Walang sunset kasi puro ulap eh. Pero ang ganda ng Kaya pala nakalagay dito na official home of Iron Man dahil dito sa Mirror Lake nagsisimula ang famous Iron Man Lake Placid Triathlon. Every year, athletes from around the world will come here for the full Ironman race. Dito nagsisimula ang swim portion sa Mirror Lake followed by bike ride throughout the Adirondacks Mountains at nagtatapos sa full marathon sa Olympic Oval sa downtown Lake Placid. Because Mirror Lake is the heart of the race, naging malaking bahagi ito ng Ironman history. At ang Lake Placid ay isa sa pinakasikat at pinakamatagal na Ironman location sa North America. Kaya siguro tinawag na Mirror Lake. Tapos pakita mo dito. Kasi nagre-reflect yung araw dito. Ewan ko. After a long day of ikot-ikot, dinner time! We ate at the Pickled Pig, located along Main Street. Tara, masok tayo. They serve both lunch and dinner.
Tara, tikman natin ang food dito. Addictive daw kasi yung food nila. Matry nga. Kaya pala dito kami napunta kasi earlier while we're walking around town, naamoy namin yung barbecue smoke kaya we had to track it down. At kaya we ordered the smoked wings in an Old Bay rub, meaty wings that were cooked to perfection. Si Habi naman ordered smoked brisket na may salad, pero mukhang pinalitan niya ng rice instead of salad. Good call na rin, shinare na lang namin kasi super laki ng portion. Nice mix of flavor and crunch. Masarap din yung sauce. Overall, well done! So ayun guys, after nito, naglakad na kami pabalik ng hotel. Bukas naman, iikutin namin yung buong Mirror Lake kasi hindi namin siya na-cover today dahil kulang sa time. See you tomorrow guys! A few moments later. Good morning guys! Ngayon try naman nating mag-breakfast dito sa Mackenzie Restaurant sa loob ng hotel. They have a really good view here so malamang good food din. Good morning. Good. So ayan guys, nag-order na kami. For drinks, coffee muna. Kay Habi, ang food niya ay biscuit and gravy. Tapos sa akin naman ay cinnamon swirl French toast. Medium. Ano yan? Tawag yan? Hindi ko alam tawag yan. Videoan ko lang yung labas. Maglalakad pa tayo dito mamaya. Bago tayo pumunta sa akin. Hi Gabi, namamatay dito. Parang ano eh, parang Vikings. Biscuit. Gravy. Alien. Almost 2 hours. Cinnabon meron? Sa may Syracuse, sa Destiny Mall. So after namin kumain, ikot-ikot muna ulit kami dito sa Mirror Lake. Itong Mirror Lake pala ay may sukat na humigit kumulang 122 acres at may 2.7 mile walking path na umiikot sa buong lake. Perfect for walking, jogging at sightseeing. Kaya habang naglalakad ka, may enjoy mo talaga ang peaceful vibe. Malakas na rin yung snow nung time na to kaya mas naging magical ang buong paligid. At dito sa Lake Placid, maliit lang ang population, around 2,300 resident lang. Pero dahil sikat ito sa tourist destination, mas marami kang makikitang tourist na naglalakad sa main street kaysa sa local. Ang hotel pala namin ay walking distance lang, mga 2 minutes papunta sa main street. Kaya sobrang convenient lalo na sa pag-ikot namin sa area.
Hindi. Sa taas pala talaga yung upstate grill. Sa taas, yung upstairs. Kaya pala upstairs. Kaya. Ha? Ha? Kaya. Ha? Favorite ako ni Axel.
pwede natin dumaan dito eh. Dito. Ano? Baka may hagdan. Pagkanta. Sa tingin. Ayo. Parang dito. Yung may arc. Ayun yung may arc ko. Ayun, Doon na nakit lang sila. tayo. Kasi mas mahirap yung naka-ano yung slant. O mas okay ba yun? Ayun o. Naka. Hirap naman. Nakakaubos ng hangin. Nakakaubos ng hangin. Thank you. Bili ka. Double cheddar. Double cheddar. After namin mag-walking, dumaan muna kami para bumili ng souvenirs, food at snacks bago bumalik ng hotel. Because next, pupunta naman kami sa The Wild Center. See you guys on our next vlog. Bye!